Kabanata 26, Xiao Suhan Fu. Okay. Tumingin si Cao Qing kina Lin Chengsong at Chen Yifu, umiling at sinabing, dalawang patriarch, dahil si Suhan at ang kanyang anak ay pinatalsik mula sa pamilyang Su, kung gayon ang bagay na ito ay walang kinalaman sa pamilyang Su. Magpalamig tayo. Panipig. Su Yunchen, napakalupit mo talaga. Para mailigtas ang sarili mong buhay, pinaalis mo sa pamilya ang pinakamakapangyarihang henyo ng pamilya Su. Malamig na bamantong hininga si Lin Chengsong. Sinabi rin ni Chen Yifu, si Su Yunming ang pinuno ng pamilyang Su, ngunit sinabi niya na siya ay hinayla pababa nang siya ay hinayla pababa. Mukhang ang pamilyang Su na ito ay hindi kasing tatag gaya ng inaakala ni Chen. Pareho silang hindi nasiyahan. Kung tutuusin, kung gagawin ng patrol na hindi magsalita si Cao Qing, maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito para sirain ang pamilyang Su sa isang iglap at alisin ang pamilya Su mula sa Yuanshan County. Nakakalungkot na malupit ang pamilyang Su at pinaalis si Su Han at ang kanyang anak sa pamilya, at wala silang pagpipilian. Kung ganoon, Su Han, maaari mong ilibing si Henger kasama mo. Nanlamig ang mga mata ni Lin Chengsong, at ang eksklusibong espiritu sa ilalim ng kanyang pandiya ay biglang sumugod, na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Ang ekspresyon ni Su Han ay kalmado, walang takot. Isang figure ang nakatayo sa harap ni Su Han, at ito ay si Su Yunming. Hahaha, Lin Chengsong, hindi na ako magsasabi ng magagandang bagay. Patay na ang anak mo. Wala na siyang kakayahan at karapat-dapat na patayin ng anak ko. Tumawa si Su Yunming, gusto mong ilipat ang anak ko. Dumaan muna tayo sa level ko. Huwag kang mag-alala, pareho kayong dapat mamatay. Ang mga mata ni Lin Chengsong ay malungkot sa sukdulan. Itigil mo na lahat. Sa sandaling ito, isang matamis na inumin ang biglang kumalat sa hindi kalayuan, at dalawa pang isang may sungay na espiritu ang sumugod, na may dalawang figure na nakaupo dito. Pareho silang babae. Wala silang pagkakatulad sa kanilang mga mukha, ngunit pareho silang napakaganda at maganda. Xiao Yuwei. Nang makita ang mga taong dumarating, agad na naging pangit ang mga mukha ni Lin Chengsong at Chen Yifu. Hindi nila kilala ang babaeng katabi nila, pero kilala nila si Xiao Yuwei. Nakita ko si Elder Yuwei. Nagbago ang ekspresyon ni Cao Qing, at mabilis siyang tumalon mula sa likod ng mga rhinocero na may isang sungay at gumagalang kay Xiao Yuwei. Matanda. Nang marinig ng lahat ang pangalang ito, lahat sila ay nagulat. Ang patrol officer, Xiao Yuwei, ay naging elder. Ang panloob na elder o ang panlabas na elder? Tanong ni Chen Yifu sa mahinang boses. Inner door, sabi ni Cao Qing. Inner door. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Yifu. Pakinggan lang ang sinabi ni Cao Qing, mula nang pumasok sa Cold Cloud Sect, si Elder Yuwei ay sumabog na may kamanghamanghang mga talento. Una, naging disipulo siya ng panloob na sekta na may 8 dragon veins, at pagkatapos ay nabuo niya ang ika-9 na ugat ng dragon at direktang na-promote, sa direktang alagad ng suzerain. Naisip ng lahat na kapag siya ay pupunta sa kaharian ng dugo ng dragon, hindi niya inaasahang nabuo ang ika-10 ugat ng dragon. 10 dragon veins. Isang tunog ng paglanghap ng malamig na hininga ang lumabas, at ang mga mata ng lahat na nakatingin kay Xiao Yuwei ay puno ng pagkabigla at takot. May 10 dragon veins. Ang nangungunang henyo ng Longwo Continent, ang pinakamaraming dragon veins na maaaring mabuo ng lahat sa Longwo Continent. Ang isang tao na maaaring bumuo ng 10 dragon veins, hindi isa sa 10,000 taon, ay upang tingnan ang buong Longwo Continent, iyon ay isa ring nakakagulat na pag-iral. Ang ganitong uri ng tao ay nakatadhana na maging isang napakalakas sa hinaharap. Pagkatapos buksan ng 10 dragon veins, mabilis na pinasok ni Elder Yuwei ang mga mapagkukunan ng aking Cold Cloud Sect. Ngayon, naabot na nito ang huling yugto ng Dragon Blood Realm. Muling sabi ni Cao Qing. Nagkaroon ng katahimikan sa eksena. Si Xiao Yuwei ay isang alamat sa kanila. Isang buwan na ang nakalipas, si Xiao Yuwei ay 8 dragon veins pa rin at isang disipulo ng Hanyun Sect. Sa sandaling ito, nakapasok na siya sa yumaong Dragon Blood Realm at naging elder ng Inner Sect ng Cold Cloud Sect. Anuman ang katayuan at lakas, malaking pagbabago ang naganap. Nakilala ni Lin Chengsong, ang pinuno ng pamilya Lin, si Elder Yuwei. Nakilala ni Chen Yifu,
ang pinuno ng pamilyang Chen, si Elder Yu Wei. Parehong bumaba sa unicorn sina Chen Yifo at Lin Chengsong at magalang na yumuko ang kanilang mga ulo. Bumangon kayong lahat, mahinang sabi ni Xiao Yuwei. Oo, tumayo ang lahat. Munting Su Han Fujun, nandito ako para iligtas ka. Ang babae sa gilid ay patuloy na kumikislap ng malalaking mata kay Su Han. Sino ang babaeng ito? Nagtanong si Chen Yifo at ang iba pa. Sinabi ni Chen Yi, pare, nakita ko ang babaeng ito sa Wanbao Pavilion, at mukhang napakaganda ng relasyon niya kay Su Han. Okay. Sumimangot si Chen Yifo, na may mahinang premonition. Siya ay kapatid ko, Xiao Yuan. Tila alam kung ano ang iniisip ni Chen Yifo at ng iba pa, sabi ni Xiao Yuwei. Ano? Itong kilalang babae sa mundo, kapatid ba ni Xiao Yuwei? Imposible ito. Ayon sa mga chismis, ang pangalawang binibini ng pamilyang Xiao ay sobrang pangit at hindi nang ahas na lumabas para makita ang mga tao. Huwag kang mag-alala kung pangit ba siya o gwapo. Dahil ang babaeng ito ay nakababatang kapatid ni Xiao Yuwei at tinatawag ding asawa ni Su Han, kaya si Su Han, hindi ba siya talaga ang bayaw ni Xiao Yuwei? Nagkaroon ng ingay sa gitna ng karamihan. Pangit ang mga ekspresyon ni Chen Yifo at Lin Chengsong, lalo na ni Lin Chengsong. Nabalitaan lang na ikakasal si Su Han sa pangalawang binibini ng pamilyang Xiao, ngunit ang bagay na ito ay hindi pa nagkakatotoo, ngunit ngayon, tinawag na talaga ni Xiao Yuan si Su Han na kanyang asawa, paano niya may paghihiganti ang kanyang anak? Hehe, Mr. Su Han, nagkita ulit tayo. Bumaba si Xiao Yuan sa lingshi na may isang sungay at tumakbo papunta kay Su Han, mahigpit na hinawakan ang braso ni Su Han. Nararamdaman ang malambot na temperatura at mabangong halimuyak na nagmumula sa tabi, walang magawang sinabi ni Su Han, huwag mo akong tawaging asawa, at huwag mo akong tawaging Xiao Su Han, hindi ba sinabi ko sa iyo? Ikaw ay mas bata sa akin, at ikaw ang aking asawa. Ano ang tawag ko sa iyong asawang si Xiao Su Han? Huminto si Xiao Yuan. Inilibot ni Su Han ang kanyang mga mata at hindi na lang siya pinansin. Si Su Han ay manugang ng aking pamilya Xiao at bayaw ng aking Xiao Yuwei. Nandito ako ngayon, nagbabalak na dalhin siya sa pamilya Xiao at maging manugang ng aking pamilya Xiao. Sabi ni Xiao Yuwei sa malinaw na boses. Agad na nabalisa si Lin Chengsong, at agad na nagsabi, Elder Yuwei, naghihintay ako dito ngayon para ipaghiganti ang aking anak, ako. Narinig ko na ang tungkol dito. Bago matapos magsalita si Lin Chengsong, sinabi ni Xiao Yuwei, namatay ang anak mo dahil masyado siyang mayabang at pinilit si Su Han na lumuhod. Sa aking palagay, hindi nagkamali si Su Han. Ngunit, higit pa rito, si Su Han ay bayaw ng aking Xiao Yuwei, nangangahas ka bang ilipat siya? Muling pinutol ni Xiao Yuwei ang mga salita ni Lin Chengsong, sobrang nangingibabaw. Malungkot ang mukha ni Lin Chengsong at hindi siya nagsalita. Nilinaw ni Xiao Yuwei na iligtas ang buhay ni Su Han. Kung ikukumpara sa kasalukuyang katayuan ni Xiao Yuwei, ang pamilya Lin ay talagang hindi nang ahas na maging mapangahas. At ikaw, lumingon muli si Xiao Yuwei kay Chen Yifo, hindi patay ang anak mo. Kumatok lang siya ng ilang ulo para sa bayaw ko. Ito ang nararapat sa kanya. Ano ang sasamahan mo sa kasiyahan? Aalis na ako, ngayon aalis na ako. Ngumiti at tumango si Chen Yifo, at agad na ikanaway ang kanyang malaking kamay, at agad na lumikas ang pamilya Chen. Hindi siya tanga. Tama si Xiao Yuwei. Hindi patay ang kanyang anak. Guest lang siya. Bakit niya lalabanan si Xiao Yuwei, na tiyak na magiging napakalakas sa hinaharap, para sa hindi gaanong mahalagang bagay na ito? Sa pagtingin sa pamilya Chen at mga kabayo na mabilis na lumikas, ang puso ni Lin Chengsong ay nahulog sa ilalim. Para naman kay Su Yun Chen, Su Yun Pang at iba pa, malalim silang nakasimangot. Si Su Han, isang bagay na aso, ay talagang nakamamatay, kaya't may makakapagpapanatili sa kanya ng buhay. Ito ang pangalawang binibini ng pamilya Xiao, na napakaganda, at tila may relasyon siya kay Su Han. Hindi ba't ang bata na ito ay hindi kailanman nagpapakasal kay Xiao Yuan? Pareho silang palihim na naninira. Sinabi ni Xiao Yuwei, si Su Han ay anak ng pamilyang Su, kaya hindi na ako mula sa pamilyang Su.
Pinutol ni Su Han ang mga salita ni Xiao Yuwei at sinabing, ngayon lang, pinaalis ako at ang aking ama sa pamilya ng tatlong patriarch ng pamilyang Su para hindi sila madamay. Oh, sinulyapan ni Xiao Yuwei si Su Yunchen at ang iba pa, na agad na ibinaba ang kanyang ulo. Napakalupit nito. Bahagyang sinabi ni Xiao Yuwei, iyan ang pinakamahusay, Su Han, ikaw at si Tio Xiao ay pupunta upang manirahan sa bahay ng aking Xiao mula ngayon. Natahimik si Su Han at hindi nagsalita. Alam din niya na si Xiao Yuwei ay nakikipaglaban para sa kanyang sarili. Bagamat hindi siya natatakot kay Lin Chengsong at sa iba pa, hindi niya kayang tanggihan siya. Master Han, handang sumunod sa iyo ang kanyang mga nasasakupan. May biglang tumakbo palabas. Ito ay sina Pang Qing, Hu Feng, at Zhang Hai. Bakit hindi mo nakitang sumunod noong pinaalis si Su Han sa pamilya ngayon lang? Kumunot ang noo ni Xiao Yuwei. Nalaman din namin ang tungkol dito. Nag-aalalang sabi ni Pang Qing. Naiintindihan pa rin sila ni Su Han, at agad nang umiti, bueno, kung handa kang sumunod, sumunod ka. Oo, tuwang-tuwa ang tatlo, gusto talaga nilang sundan si Su Han. Then let's go. Nang sabihin ito, sumulyap si Xiao Yuwei kay Lin Chengsong. Hindi nang ahas si Lin Chengsong na maglagay ng isa, nawala na lang ang mabangis na kay abangan. Asawa, tatay, alis na tayo. Masuner ang sinabi ni Xiao Yuan kay Su Yunming. Hahaha, masayang tumawa si Su Yunming, sa tingin ko hindi ako pinalad. Si Su Yunming ay may napakagandang ugali at magandang manugang, sulit ang buhay ko. Hindi pa ako pumayag. Inilibot ni Su Han ang kanyang mga mata. Mabaho boy, ito ba ay isang bagay na maaari mong duminahin? Sabi ko oo, kailangan mong pumayag. Nagkunwaring galit si Su Yunming. Bulong ni Su Han, hindi ito ang oras para pigilan akong magpakasal. Ang tito mo, hindi kita sinundan dahil ayaw mong magpakasal. Bakit hindi karapat-dapat sa'yo si Yuran? Malakas na sabi ni Su Yunming. Tumigil sa pagsasalita si Su Han. Alam niya na ang matandang bagay na ito na si Su Yunming ay namamatay sa tuwa ngayon. Mag-iimpake ako ng mga gamit. Bumalik si Su Han sa silid pagkatapos magsalita, kinuha ang mga tabletas at materyales, at agad na lumabas ng bahay ni Su. Umalis na lang ang lahat sa harap ng lahat, ngunit walang nang ahas na pigilan sila. Pamilya Xiao. Dahil sa relasyon ni Xiao Yuwei, bumangon ang pamilya Xiao, at ito ang tunay na naging unang pamilya sa Yuanshan County. Napakalaki ng mansyon ng pamilya Xiao, na sumasaklaw sa isang lugar na ilang beses na mas malaki kaysa sa ibang mga pamilya, at ang bilang ng mga tao ay mas malaki kaysa sa iba pang tatlong pamilya. Karamihan sa kanila ay kilalang Keqing, bukod sa kanila, ang Dragon Blood Realm ang pinaka. Dragon Spirit Realm. Habang nasa daan, hindi umimik si Xiao Yuwei, malamig ang mukha niya, at halatang galit pa rin siya sa nangyari noong nakaraan. Lumabas siya para iligtas si Su Han, dahil sa relasyon ng kanyang kapatid, hindi niya kayang makipaglaban kay Su Han. Si Xiao Yuan iyon, na patuloy na nakikipag-chat sa daan. Ang cute na hitsura at ang mga nakakatawang salita na lumalabas paminsan-minsan ay talagang gustong-gusto ito ni Su Yunming, ang biyenan. Maganda rin ang impresyon ni Su Han sa kanya, ngunit kung tutuusin ay nabuhay siya ng halos 100 milyong taon, at mayroon siyang mature na mod. Sa ngayon, ayaw talaga ni Xiao Yuwei. Nakita ko na ang panganay na babae, ang pangalawang babae. Pagdating sa bahay ni Xiao, agad na sumaludo ang guard sa pinto. Tumango si Xiao Yuwei at umalis ng mag-isa. Ngumiti si Xiao Yuan at sinabing, pare, Xiao Su Han, naghanda ako ng kwarto para sa iyo. Umalis ka muna at magpahinga. Paano naman tayo? Tanong ni Pang Qing. Ikaw din si Keqing mula sa pamilya Xiao, kaya tumira na lang kung saan nakatira si Keqing. Sabi ni Xiao Yuan. Kaagad na pinaginhawa ni Pang Qing ang kanyang puso at ibinulong kay Su Han, Young Master Han, huwag kang mag-alinlangan. Mahirap hanapin ang gayong mabuting babae. Pagsisisihan mong inaagawan ka ng iba. Umalis ka na, sabi ni Su Han. Hoy! Ngumiti si Pang Qing at ang iba pa, at pagkatapos ay umalis sa pamumuno ng mga subordinate ng pamilya Xiao. Siya at si Su Yunming ay kinuha mismo ni Xiao Yuan at pumunta sa kanilang tirahan.
Second miss, ang Patriarch ay gumawa ng utos na hayaan si Master Ma at Patriarch Su na pumunta sa kamara. Pagdating pa lang nila dito, tumakbo ang isang miyembro ng pamilya Xiao at sinabing, "Okay, let's go now." Tumango si Xiao Yuren at tinulungan si Su Han na linisin sandali ang silid, at pumunta silang tatlo sa silid. Sa silid sa sandaling ito, si Xiao Hengshan, ang pinuno ng pamilya Xiao, ay nakaupo sa pangunahing upuan, at sa ibaba ng mga gilid, ito ay puno ng mga tao. Ang pamilya Xiao ay iba sa pamilyang Su. Mayroon lamang isang ulo ng pamilya, at iyon ay si Xiao Hengshan. Sa makatuwid, walang masyadong away sa pamilya Xiao. Kung ano ang sinabi ni Xiao Hengshan ay kung ano ito. Ang mga taong nakaupo sa magkabilang gilid ng ay pawang keking ng pamilya Xiao, at silang lahat ay mga pinagkakatiwalaan ni Xiao Hengshan. Nang dumating ang tatlo ni Su Han dito, nakaupo na si Xiao Yuwei sa kanan ng Xiao Hengshan, at may upuan sa kaliwa, na halatang para kay Xiao Yuren. "Ama," matalinong sabi ni Xiao Yuren. "Okay." Ngumiti si Xiao Hengshan sa kanyang mataimtim na mukha at kumaway kay Xiao Yuren, "Pangalawa babae, halika at maupo ka sa tabi ko." "Oo." Bahagyang tumango si Xiao Yuren at naglakad. Kalmado ang mukha ni Su Han, medyo pangit ang mukha ni Su Yunming. Dahil laming-galinga siya simula nang pumasok siya, walang upuan para sa kanila ni Su Han. "Hoy, magpadala ka sa ilalim ng bakod, iyon lang." Lihim na sabi ni Su Yunming sa kanyang puso. Ang pamilya Xiao ay halatang nais na bigyan sila ng kanilang ama at anak ng magandang simula. Pagkatapos ng lahat, si Su Yunming ay dating pinuno ng pamilyang Su, at wala man lang siyang upuan dito. Matapang. Sa pagkakataong ito ay biglang hinampas ng isang matandang lalaki ang upuan na ikinatakot nilang dalawa. "Anong mali?" Sumimangot si Su Yunming. "Kapag nakita mo ang aking patriarch ng pamilya Xiao, hindi ka magiging magalang." Sigaw ng matanda. Umupo roon si Xiao Hengshan, walang ekspresyon, na para bang hindi niya ito nakita. "Matapang ka." Magsasalita pa lang si Su Han, tumayo si Xiao Yuren, "Si Su Han ang asawa ko at si Su Yunming ang biyenan ko, naglakas loob kang magsalita sa kanila ng ganito." Natigilan ang matanda, iniisip na masyado kang insightful para makita. "Hindi mo ba nakikita na ito ang utos ng iyong ama?" Napatingin din si Su Han kay Xiao Yuren nang may pagtataka, at direktang tumaas ang kanyang pabor kay Xiao Yuren. "Ang cute nitong batang babae." Lihim na ngumiti si Su Han. "Yuran, upo ka." Sinabi ni Xiao Yuwei, "Hindi mo pa pinakasalan si Su Han, hindi mo pa siya asawa." Ngunit, gusto pang magsalita ni Xiao Yuren, ngunit lumubog ang magandang mukha ni Xiao Yuwei, "Pero ano? Hayaan mong maupo ka at maupo, kahit na hindi mo pinakinggan ang kapatid ko." "Oh." Galit na umupo si Xiao Yuren. Naniniwala siya na asawa niya si Su Han, kaya hindi niya matiis na hayaan siyang mapag-alitan ng sinuman. "Ikaw ba si Su Han?" Muling tumingin ang matanda kay Su Han, at ngumisi, "Walang nakakatakot, bakit titingin sa iyo ang pangalawang ginang? Nabalitaan ko na hindi naman masama ang iyong mga talento noon, ngunit pagkatapos, nawala ang iyong isip at ang iyong mga ugat ng dragon ay ganap na nasira. Ngayon ay gumaling ka na, ngunit alam ng matandang lalaki na kung gumaling ang sirang ugat ng dragon, hindi na ito magiging katulad ng dati. Sa madaling salita, bagamat na ibalik mo na ang 8 ugat ng dragon, ang susunod na paglilinang ay napakahirap, at posible pa na ikaw ay maipit sa ugat ng dragon sa buong buhay mo. Hindi kasinungalingan ang sinabi ng matanda. Maraming mga tao ang nabali ang kanilang mga ugat ng dragon at nakabawi pagkatapos ng lahat ng uri ng mga paghihirap, ngunit sila ay natigil sa kaharian ng ugat ng dragon, at walang pag-unlad. Relatively speaking, basura pa rin ito. Ang pag-asa lang sa Dragon Vein State ay parang pagpapakasal sa second lady ko ng Xiao family. Nangangarap. "Patriarch, tutol ako sa kasal na ito. Nasayang lang ang Dragon Meridian Realm. Anong mga kwalipikasyon ang mayroon ito para paboran ang pangalawang ginang?" Isa-isa ring nagsalita ang ibang tao, ngunit si Xiao Hengshan, na nakaupo sa pangunahing upuan, ay nanatiling tahimik. "Anong ginagawa mo?" Si Xiao Yuren ay nababalisa, at pagkatapos ay nagsabi, "Handa akong pakasalan si Su Han. Gusto ko lang siya." "Bakit ka tumututol? Ang batang babae na ito ay masyadong walang muwang."
Palihim na umiling si Suhan, madali niyang nakikita na hindi naman talaga tutol ang mga taong ito, gusto lang nilang bigyan ng kaunting kulay ang kanyang manugang. Halika na. Sumenya si Xiao Yuwei, masama ang pakiramdam ng pangalawang babae, ibaba mo muna siya para magpahinga. Oo, may humakbang agad. Wala akong sakit, wag mo akong galawin. Nagpumigla si Xiao Yuren, ngunit nadala pa rin siya. Suhan. Kinaikit ni Xiao Yuwei ang kanyang magagandang mata, tinitigan si Suhan, at dahan-daang nagsabi, naaalala ko noong nasa pamilya ka ng Su, sinabi mo sa akin na ipapaalam mo sa akin kung ano ang pamilya Xiao, ano ang kapahamakan ng pagkalipol. Nang marinig ang mga salita, ibinaling ng lahat ang kanilang mga mata kay Suhan, at ang mga alon ng Dragon Spirit Realm pressure ay lumitaw, na kumikilos kay Suhan. Ngunit si Suhan ay hindi natinag, ang kanyang mukha ay parang tubig na walang pakialam, na parang hindi niya ito naramdaman. Bakit, ayaw mong magsalita? Sabi ulit ni Xiao Yuwei. Itinaas ni Suhan ang kanyang mga mata at patagang sinabi, matagal na akong nakatayo, kaya walang nagbigay ng upuan sa aking ama. Sumimangot si Xiao Yuwei, ngunit hindi nagsalita. Ang matandang lalaki na nagsalita noon ay nagsabi, ang isang phoenix na nahulog sa tubig ay hindi kasing ganda ng manok, sa tingin mo ba ito ang pamilyang Su? Kung ganoon ay makakabili ako ng upuan para sa aking ama. Bahagyang sinabi ni Suhan, isang high-grade na tableta, bilhan mo ng upuan ang tatay ko. Nagulat ang lahat, halatang hindi nila inaasahan na sasabihin iyon ni Suhan. It's just a seat, costing a high-grade pill. Kalokohan lang. Muling sumigaw ang matanda, sa tingin mo ba ang high-grade na tableta ay ang Chinese na repolyo sa gilid ng kalsada? Sa sitwasyon mo ngayon, pabayaan ang top-grade na tableta, wala kahit isang mababang uri ng tableta, tama ba? Dalawa, mahinang sabi ni Suhan. Wag mo nang pag-usapan yan, ikaw. 5 piraso. Bago matapos magsalita ang matanda, pinutol siya ni Suhan. Suhan, wag ka masyadong magsalita, top grade yan. 10 piraso. Bakit hindi mo mailabas? 20 piraso. Mahina pa ring nagsalita si Suhan, ang kalmadong hitsura na iyon ang nagpatibok sa puso ng lahat ng naroroon. High grade na tableta, ang isa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 8,000 gintong barya, 20, ngunit ito ay isang buong 160,000 gintong barya. Halika, maupo ka. Sa wakas ay nagsalita si Xiao Hengshan, at sa isang malaking kaway ng kanyang kamay, 2 upuan ang agad na inilagay sa likod ni Suhan at Su Yunming. Regalo yung kabilang upuan, sabi ni Xiao Hengshan. Hindi, handang tumayo ang pamilya Xiao, tumayo lang ako. Sabi ni Suhan. Nagalit si Xiao Yuwei nang makita niya ang kanyang payak na anyo. Hindi niya talaga alam, saan nanggaling ang tiwala ni Suhan. Dahil bumili ka ng upuan na may 20 top grade na table task, narito na ang upuan, huwag mong sirain ang iyong pangako. Malamig na ngumuso ang matanda. Si Suhan ay naglabas ng 2 bote ng jade sa kanyang baywang, itinapon ito, at nasalo ng matanda. Sumimangot ang matandang lalaki at sumulyap kay Suhan, na may kaunting hindi paniniwala sa kanyang puso, at bubuksan na sana niya ang bote ng jade. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malakas na halimuyak ng tableta ang sumilay mula sa bote ng gamot, hindi lamang siya, kundi lahat ng tao sa buong silid ay naamoy ito. Ito ba talaga ang top grade pill? Ang 20 top grade na table task ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 160,000 gintong barya. Saan nakakuha ang batang ito ng napakaraming pildores? Hindi kaya naubos ang laman ng kaban ng pamilya Su bago siya umalis? Lumabas ang talakayan, lahat ng naruroon ay medyo nabigla, at tumingin kay Suhan ng hindi mapaniniwalaan. Saan ka nanggaling sa tabletang ito? Tanong ni Xiao Yuwei. May kaugnayan ba ito sa iyo? Tanong pabalik ni Suhan. Ikaw, biglang nalagutan ng hininga si Xiao Yuwei. Itong 2 bote ng pills ang binili ko para sa tatay ko. Walang pakialam na sinabi ni Suhan, maghahanap ako ng magpapadala ng isa pang 20 bote ng high-grade na tableta, bawat bote ay naglalaman ng 10 sa mga ito ang gantimpala para sa dati mong pagbisita sa bahay ni Su, at 10 pa. Sa puntong ito, huminto si Suhan.
Napatingin ang lahat, maging si Xiao Hengshan ay ibinuka ang kanyang bahagyang nakapikit na mga mata, na parang naghihintay na sumunod siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita si Suhan. Yung iba pang 10 bote, gusto kong sabihin sa iyo. Huwag mong tingnan ang iba. Okay, nagulat ang lahat, at agad na nagalit. Suhan, alam mo ba kung nasaan ka? Sa tingin mo ba nasa bahay ka pa ni Su? How dare to speak to me like this? Mapangahas ka. Maraming keking ang tumayo, parang hindi magkasundo, may gagawin sila. Sige, sa wakas ay nagsalita si Xiao Hengshan, na matagal nang nanahimik. Nang idiin niya ang kanyang palad ay napaupo ang matanda at ang iba pa. Bakit, si Patriarch Xiao, na nagpanggap na pipi, sa wakas ay gustong magsalita. Bahagyang itinaas ni Suhan ang kanyang mga mata. Paano mo nakausap ang tatay ko? Nagalit agad si Xiao Yuwei. Xiao Yuwei, hindi mo ba ako tinanong noong ako ay nasa pamilyang Su, minsan kong sinabi na kung ang pamilya Xiao ay mangangahas na maging mapangahas, ipapaalam ko sa pamilyang Xiao kung ano ang sakuna ng pagkalipol. Medyo malamig din ang boses ni Suhan, sinasabi ko sa iyo ngayon, noong nasa pamilya ako ng Su, nang ahas akong sabihin iyon, sa pamilya Xiao, sa harap mo, sa harap ng patriarch ng pamilya Xiao, sa harap ninyong lahat, Suhan, maglakas loob pa rin. Bata, hindi magandang maging masyadong mayabang sa murang edad. Tinitigan ni Xiao Hengshan si Suhan. Mayabang ka ba? Ha. Habang si Suhan ay tumatawa, ang kanyang buong katawan ay nanginginig, at biglang isang nakakagulat na liwanag ang sumabog. Mga ugat ng dragon. 11 dragon veins. Sus, paano ito posible? Sa pagtingin sa 11 dragon veins na puno ng nakakasilaw na liwanag kay Suhan, nanlaki ang mga mata ng lahat at nahulog sa pagkabigla. Sa kontinente ng Longwo, 10 ugat ng dragon ang tuktok. Ngunit mayroon ding isang alamat na, sa ibabaw ng 10 ugat ng dragon, may mga taong nag-aalok ng higit pang mga numero. Ngunit ito ay isang alamat lamang, at ito ay hindi pa nakumpirma, dahil ang 10 dragon veins ay hindi maaaring hindi maging superpower sa hinaharap, at gaano kalakas ang mga ito. At ngayon, hinayaan sila ni Suhan na makita ng sarili nilang mga mata, 10 dragon veins, hindi ang limitasyon. Imposible. Lahat ay umiling at kinusot pa ang kanilang mga mata, pakiramdam na sila ay nasilaw. Maging ang bibig ni Su Yunming ay bamuka ng hindi kapanipaniwala. Alam niya lang na pagkatapos gumaling si Suhan, muling binuksan niya ang 8 dragon veins, ngunit hindi pa niya narinig na sinabi ni Suhan na sinira ng huli ang sentido komon at nagbukas ng 11 dragon veins. Direktang tumayo si Xiao Yuwei, kayong lahat ba ay dragon veins? Ano sa tingin mo? Retorikang tanong ni Suhan. Natahimik si Xiao Yuwei. Nagkaroon siya ng 10 dragon veins, at ang kanyang prestihiyo sa Han Yunzang ay halos kasing taas ng langit. Maging ang suzerain ay personal na lumapit at tinanggap siya bilang isang direktang disipulo. Ang pagmamataas sa puso ni Xiao Yuwei ay mahirap maunawaan ng mga ordinaryong tao. Hindi niya talaga maisip na si Suhan ang magiging pag-iral na lumabag sa limitasyon sa alamat. Nang makitang hindi siya nagsasalita, ngumiti si Suhan at muling tumingin sa matanda, hindi ba't sinabi mo na pagkatapos kong gumaling, mananatili ako sa Dragon Vein Realm? Ang mga sulok ng bibig ng matanda ay marahas na kumaibot, si Suhan ay hinahampas siya sa mukha. Natigil sa Dragon Vein Realm. Ito ay isang pambihirang tagumpay sa buhay at 11 Dragon Veins. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan na hanggat hindi bumagsak si Suhan, hanggat walang aksidente, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay mas mataas kaysa kay Xiao Yuwei. Suhan, huminga ng malalim si Xiao Hengshan at sinabing, talagang malakas ang iyong talento, at kailangan kong hanggan ito. Ngunit ang yabang mo ay masyadong mayabang. Sa mga nakakainsultong salita mo ngayon, ang 11 dragon veins na ito ay parang nabura, na hindi sapat. Ito ba? Ang mga mata ni Suhan ay kumislap, at isa pang kamanghamanghang liwanag ang bumungad sa kanya. Isa pa, 12 dragon veins. Fuck, nananaginip ba ako? Matapos pumutok ang 12 ugat ng dragon, ang puso ng lahat ay muling kumaibot ng husto. Gayunpaman, bago sila huminahon, ang 13 ugat ng dragon ay lumabas muli kay Suhan.
Ito, laking gulat ng matanda, at ang panauhing sekretarya na naruroon ay lubos ding nabigla. Sapat na ba? Tinitigan ni Suhan si Xiao Hengshan, at mahinang sinabi, kung hindi ito sapat, tumingin muli. Boom 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 boom. Isang linya ng mga ugat ng dragon ang lumabas mula kay Suhan, at isang linya ng liwanag ang nagpangiwi sa lahat ng naruroon. Sinasalamin ng nakakasilaw na gintong liwanag ang ilan sa kanila na hindi maimulat ang kanilang mga mata. Si Suhan sa sandaling ito ay parang isang banal na mansyon na naliligo sa ginintoang liwanag, at mas parang isang matalim na talim na pumutok sa kaluban nito, nagliliwanag. 20.20 Dragon Veins. Hindi ako naniniwala na ito ay totoo. Paano magkakaroon ng 20 Dragon Veins ang isang tao? Doble ito ng limitasyon. Ang tunog ng malamig na hininga ay patuloy na lumalabas sa meeting room, at talagang hindi nila mapatahimik ang kanilang kalooban. Kahit na mayroong 11 Dragon Veins, sunod-sunod na sumabog si Suhan ng 20 Dragon Veins. Alam ba ng multo na meron siya? Patriarch Xiao, sa aking 20 Dragon Veins, sa tingin mo ba ay kwalipikado kang pakasalan si Xiao Yiren? Sinabi ni Suhan kay Xiao Hengshan, pagkatapos ay tumingin kay Xiao Yuwei, sa aking 20 Dragon Veins, sa tingin mo ba ay sobra-sobra ang sinabi ko noon? Ang mga salita ay nahulog, at ang mga mata ni Suhan ay lumingon sa lahat ng naruroon. Sa 20 Dragon Veins ko, sa tingin mo ba ako at ang tatay ko ay qualified na umupo dito? Ang kanyang mga salita ay lubos na nakakadurog at nakakabighani. Ang matanda at ang iba pa ay tumahimik, at hindi nang ahas na magsalita pa ng kahit isang salita. 20 ugat ng dragon. Hanggat ibinunyag ni Suhan ang 20 Dragon Veins na ito, lalo pa ang isang siyam na antas na sekta ng Hanyun Sect, natatakot ako na ang super sect ng Longwo Continent ay siya bilang isang disipulo, tama ba? Kung talagang magiging disipulo siya ng mga super sect na iyon, at masira ang isang maliit na pamilya sa kanya, ano ito? Ha 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 ha. Sa pinigilan na kapaligiran, tumawa ng malakas si Su Yunming. Anak ko ni Su Yunming, anak ko ni Su Yunming. Ha 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 ha. Ang mood ni Su Yunming sa ngayon, hindi ko alam kung anong mga salita ang gagamitin para ilarawan ito. Mula nang gumaling si Suhan, paulit-ulit niya itong ginulat. Direktang ibalik ang 8 Dragon Veins, maging alchemist, at gamitin ang Dragon Veins para durugan ang gitnang yugto ng dugo ng dragon. Ngayon, ang pamilyang Xiao ay orihinal na nagplano na bigyan si Suhan ng kaunting kapangyarihan at bigyan sila ng kaunting kulay ng mag-ama, ngunit si Suhan ay nagkaroon ng 20 Dragon Veins, na ikinagulat ng mga manunood. Anak niya si Suhan. Ang pakiramdam na ito ay parang siya mismo si Suhan. Hindi mailalarawan ang gayong pagmamalaki at pagmamalaki. Patriarch Xiao, sapat na ba iyon? Muling tumangala si Suhan kay Xiao Hengshan. Tama na, sapat na. Mapait na ngumiti si Xiao Hengshan, at hindi na mapanatili ang mataas na hitsura na iyon. Bulag ang pamilyang Su, tapos si Su Yunchen at Su Yunpang, ang Yu reading ay mas tanga. Pinaalis kanila sa pamilya bilang isang nakakagulat na henyo. Kung alam nila na nagbukas ka ng 20 ugat ng dragon, natatakot ako ang mga bituka ay may para magsisi, tama ba? Umiling si Xiao Hengshan at bumantong hininga. I believe you have the 20 bottles of pill, but you don't need to give it to me. With your talent, you need those pill even more. I apologize to you for what happened before, sabi ulit ni Xiao Hengshan. Natahimik naman ang iba, kilala nila si Xiao Hengshan. Kung kaya niyang sabihin iyon ay halatang nakayuko siya. Paano ang patriarch ng pamilya Xiao? Paano naman ang rurok ng Dragon Spirit Realm? Kahit na makapasok ka at maabot mo ang Dragon Core Realm, ano ang magagawa mo? Si Suhan ay nakatayo rito, iyon ay isang tamang Dragon God Realm. Kaharian ng Dragon Emperor, kahit Dragon Sovereign Realm. Hindi, bibigyan kita ng tableta, bilang seremonya ng pagpupulong. Walang pakialam na sinabi ni Suhan, dahil ang lahat ng ito ay ginawa ng aking sarili. Hanggat may mga materyales, ang ganitong uri ng tableta, magkakaroon ako ng marami hanggat gusto ko. Ikaw na mismo ang nagpino nito. Alchemist ka ba? Panasan mo, top grade pills ito, naging top grade alchemist ka. Fuck, 20 Dragon Veins,
O alchemist, ikaw, kalokohan ka ba? Ay isa pang pagkabigla. Bagamat alam nilang lahat na kung gusto nilang maging isang top-grade alchemist, paano sila magkakaroon ng cultivation base ng Dragon Spirit Realm, ngunit si Su-han ay lumabag sa isang panuntunan at nagbukas ng 20 Dragon Veins. Paano kung sinira niya ang isang ito? Mula ngayon, sa pamilya Xiao, si Su-han ay tatanggap ng parehong pagtrato sa akin. Tumayo si Xiao Hengshan at lumabas ng silid pagkatapos magsalita. Wala na talaga siyang mukha para manatili pa rito. Kung gayon, salamat kay Patriarch Xiao. Dumating ang mapanuksong boses ni Su-han, na naging sanhi ng pagkibot ng bibig ni Xiao Hengshan, at halos masuray-suray siya at bumagsak sa lupa. Mula noong araw na iyon, si Su-han ay tumira sa bahay ni Su. Tungkol sa 20 meridian, minsang sinabi ni Su-han sa matanda at sa iba pa na huwag ipagkalat ang bagay na ito. Ang huli ay nasa kanilang isipan. Ito ay isang malaking bagay. Kung may mali, hindi nila ito kayang bayaran. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Sa buwang ito, si Su-han ay palaging nananatili sa silid, gamit ang mga tabletang iyon para magtanim. Kung lilipat ka sa ibang Dragon Vein Realm, aabutin ng ilang araw para pinuhin ang isang high-grade na peel, at kahit na sa lakas ng Dragon Vein nito, hindi mo mapipino ang top-grade na peel. Gayunpaman, para kay Su-han, sa loob ng isang buwan, nakalunok at nagpino siya ng daan-daang mga sinaunang spirit peel. Tanging ang mga tabletang nagdadala ng dugo na iyon lamang ang naiwan ni Su-han, naghihintay na magamit kapag lumalabag sa kaharian ng dugo ng dragon. Bago pa buksan ni Su-han ang 32 meridian, pagkatapos na pinuhin ang daan-daang mga sinaunang spirit peel na ito, ang lakas ni Su-han ay dumaan sa mga pagbabago sa lupa. Ngunit para sa mga bagay tulad ng tableta, mas pinipino, mas maliit ang epekto. Hanggang ngayon, walang gaanong epekto si Guling Dan para kay Su-han. Marahil ang Shengzhou Peel ay magbibigay daan sa akin na magkaroon pa ng mga Dragon Veins, ngunit kung pinuhin ko ang Shengzhou Peel sa sandaling ito, ang epekto ay mababawasan ng malaki. Pinakamainam na gamitin ito sa Dragon Blood Realm. Si Su-han ay lumabas ng silid, at ang mainit na araw ay sumikat sa kanya, at hindi niya maiwasang mag-inat. Umayos ka muna ng ibang tableta, hindi ko alam kung anong klaseng material ang makukuha ng pamilyang Xiao na ito, ungol ni Su-han. Young Master Han, umalis ka na ba sa customs? Nang makita si Su-han na lumalabas ng silid, nagmamadaling lumapit si Hu Feng. Palaging nakatira sina Pang Qing at Zhang Hai kung saan nakatira si Ke Qing, at binabantayan niya si Su-han. Okay, bahagyang tumango si Su-han. Master Han, nitong nakaraang buwan, hindi kukulangan sa 5 beses na hinanap ka ni Lian Yuz. Sa tuwing galit siyang tumingin, pero pinaalis ko siya, sabi ni Hu Feng. Sino si Lian Yuz? Tanong ni Su-han. Anak ba ni Lian Chong ng Xiaojia Keqing? Si Lian Chong ay may mataas na katayuan sa karamihan ng Xiaojia, at siya ay nasa ilalim lamang ng Xiaoheng Mountain sa huling yugto ng Dragon Spirit Realm, sabi ni Hu Feng. Anong ginawa niya sa akin? Sumimangot si Su-han. Parang kasi, yung pangalawang babae ng pamilya Xiao, sabi ni Hu Feng. Oh, tulala si Su-han, at nakangiting sinabi, oo, napakaganda ni Xiao Yeren, at ang kanyang karakter ay inosente at masigla, kaya talagang kaakit-akit ito. Pero hindi dapat dumating sa'yo yan. May use pa nga siya, kaya siya mismo ang humahabol sa second lady, anong gagawin niya sa'yo? Mapanghamak na sabi ni Hu Feng. Gusto kong takutin ako. Bahagyang umiling si Su-han, at sinabing, kung dapat kang magsanay, pagkatapos ay magsanay. Pupunta ako sa bodega ng pamilya Xiao upang maghanap ng ilang materyales. Oo, sumang-ayon si Hu Feng. Tigilan mo ako. Gayunpaman, nang papunta na si Su-han sa bodega, isang malamig na sigaw ang biglang tumunog. Tumigil si Su-han, lumingon upang tumingin, at nakita ang ilang tao na nagmumula sa hindi kalayuan. Ang pinuno ay isang binata, nakasuot ng asul na balabal, at ang kanyang hitsura ay makatarungan, ngunit sa kanyang bahagyang masamang mukha, may kaunting kadiliman sa sandaling iyon. Master Han, siya si Lian Yuz. Bulong ni Hu Feng. Tumango si Su-han, hindi ito pinansin, at naglakad palayo. Papatigilan kita. Nang makitang naglakas loob si Su-han na huwag pansinin siya, agad na hinarang ni Lian Yuz si Su-han sa galit. Bingi ka ba?
I asked you to stop and you can't hear. Malamig na sumangot si Lian Yus. Bahagyang itinaas ni Suhan ang kanyang mga mata, ako ba ay kinakausap mo? Sino bang hindi mo susundan? Sumunod ka sa akin para magpanggap na lobo na may malaking buntot ha. Nanlamig ang mga mata ni Lian Yus. Hindi kita na-provoke. Sumimangot si Suhan. Hindi mo ako ginugulo, ngunit pinukaw mo ang isang taong hindi dapat. Oh, sinong na-provoke ko? Makinig na lang tayo. Nagpakita ng interes si Suhan. Xiao Yuan. Direktang sinabi ni Lian Yus, Suhan, sana ay makapagtakda ka ng sarili mong pagkakakilanlan. Nakatira ka sa aking pamilyang Xiao, kinakain ang aking pamilyang Xiao, ginagamit ang aking pamilyang Xiao, at maging ang orihinal na buhay, na siyang proteksyon ng aking pamilyang Xiao. Ay dun hindi mo gustong isipin kung anong mga kwalifikasyon ang mayroon ako para sa pamilya Xiao na gawin ito kahit na si Xiao Yuan ay walang mga talento ng binibini, ito ay hindi isang bagay na maaari mong pagnasaan pa rin. Naalala ko ang apelyido mo Lian diba? Biglang sabi ni Suhan. Balik tanong ni Lian Yus, oo, Lian ang apelyido ko, ano ang mali? Tapos sinasabi mo pa rin ang may Xiao family, hindi ka ba nahihiya? I think you really belong to the Xiao family. Nagkibit balikat si Suhan. Mapangahas. Malamig na ngumuso si Lian Yus, do you dare to talk to me like this? Lian Yus, do you dare to speak to my husband like that? Sa sandaling ito, umalangaw ang maliksi na boses ni Xiao Yuan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Lian Yus, at nagbanta siya sa mahinang boses, Suhan, binibigyan lang kita ng babala sa pagkakataong ito. Kung patuloy mong guguluhin si Yuan, tiyak na hindi kita makakain. Bumaba ka, naiinip na sabi ni Suhan. Ikaw, si Lian Yus ay labis na nagalit, ngunit sa harap ni Xiao Yuan, hindi siya nang ahas na maging masyadong mapangahas. Suhan, ang galing mo talaga, fuck hintayin mo ako. Bumagsak ang boses, at tumalikod si Lian Yus at inakay ang mga tao palayo. Little Suhan, okay ka lang. Wala naman silang ginawa sa iyo diba? Naglakad si Xiao Yuan kay Suhan at nag-aalalang nagtanong. Asa lang sa kanila. Umiling si Suhan sa panghahamak. Hehe, you reading? Alam kong napakagaling ng asawa ko. Umiling si Xiao Yuan. Ikaw ang asawa ko, hindi pa ako nangako na papakasalan ka. Si Suhan ay talagang walang magawa. Itinaas ni Xiao Yuan ang kanyang ulo, kung sisang-ayon ka o hindi, ikaw ang aking asawa. Sure enough, as overbearing as your sister. Bumantong hininga si Suhan, at sinabing, nahanap mo ba ang apat na bagay na hiniling kong hanapin mo? Bulaklak lang ng demonyong espiritu ang nahanap ko. Hindi ko nahanap ang tatlo pa. Tinanong ko lahat at hindi man lang nila narinig. Ano ang hinahanap mo? Si Xiao Yuan ay nasaroon ng loob. Nahanap mo ang bulaklak ng demonyong espiritu. Nagliwanag ang mga mata ni Suhan. Si Xiao Yuan lang ang nakausap niya noon na talagang hindi niya inaasahan na mahahanap ito ng huli. Pagkatapos ng lahat, ang apat na bagay na ito ay masyadong mahalaga. Sa pagtingin sa Longwo Continent, natatakot ako na kakaunti sila. Hindi sa akin ang maghanap. Kinagat ni Xiao Yuan ang kanyang mga labi, ang aking ama ay nagtanong sa Wanbao Pavilion na 3 buwan mamaya. Ang Wanbao Pavilion ay magdaraos ng isang auction, at ang huling bagay ay ang bulaklak ng demonyong espiritu. Ang may-ari ng Wanbao Pavilion ay nagsabi na kung gusto mong barilin si taabutin mo itong bulaklak ng demonyong espiritu, kahit isa ay dapat maghanda, 0.10 milyong gintong barya. 10 milyon, dapat bang makuha ito ng pamilya Xiao? Ngumiti si Suhan. Ano ang pinagsasabi mo? Bago sumali ang kapatid ko sa Cold Cloud Sect, ang taunang tubo ng pamilya Xiao ay 5 hanggang 600,000 yuan, 10 milyon, nakatumbas ng kita ng pamilya Xiao sa loob ng 20 taon. Umiling si Xiao Yuan, huwag sabihin kung ang pamilya Xiao ay may napakaraming pera. Kahit na mayroon ito, imposible para sa aking ama na bumili ng bulaklak ng demonyong espiritu, dahil kahit na mayroon siya, isa lamang ito sa 4. Kung ang 3 ay napakamahal, hindi ito kayang bayaran ng pamilya. Ang pinakamahalagang dahilan ay natatakot ang iyong ama na magsinungaling ako sa iyo. Ngumiti si Suhan. Natigilan si Xiao Yuan at hindi na tumanggi. Ito talaga ang pinakakinakabahan ni Xiao Hengshan.
Kung ito ay ang mga may sirang dragon veins, ito ay maaaring ayusin, ngunit tulad ni Xiao Yuan, na ipinanganak na walang dragon veins, wala akong narinig na sinuman sa Longwo Continent na makakapagpagaling nito. Talagang mataas ang talento ni Su Han, at isa rin siyang alchemist, ngunit halatang imposible para kay Xiao Hengshan na magbayad ng ganoon kataas na presyo para magtiwala sa kanya. Then gusto mo mag-practice? Nakangiting tanong ni Su Han. Siyempre gusto ko. Ang magagandang mata ni Xiao Yuan ay biglang nagpakita ng pag-asa, gusto ko ring maging maalamat na malakas na tao, lumilipad sa kalangitan, nagtatago sa kalangitan, at makapangyarihan sa lahat. Sa kasong ito, maaari kitang sundan anumang oras, subaybayan ka, at pigilan ka, mula sa pagsunod sayo. Nakakunot ang noo ng babae. Su Han. Ang mga salitang sinabi ni Xiao Yuan sa simula, naisip ni Su Han na dapat, ngunit ang mga sumunod na pangungusap ay halos lumuwa siya ng dugo. If you are for this, then I really can't help you. Inilibot ni Su Han ang kanyang mga mata at sinabi. Biro lang, Xiao Su Han, Kuya Su Han, pakitulungan ang iba. Hinayla ni Xiao Yuan ang mga damit ni Su Han at sinabing may kalokohan, bagaman alam kong hindi mo ako matutulungan, ibinibigay ko pa rin sa iyo ang mukha na ito, pakiusap. Damo. Hindi napigilan ni Su Han ang pagmumura sa loob. Nabuhay siya ng napakaraming taon, at nakita niya ng lubusan ang puso ng mga tao, ngunit sa pagharap kay Xiao Yuan, hindi niya talaga alam kung ano ang iniisip niya. Si Hu Feng sa gilid ni, nanginginig ang mga sulok ng kanyang bibig, at tahimik siyang naglakad sa gilid. Akala ko maswerte si Young Master Han na napangasawa niya ang isang magandang asawa na tulad ni Xiao Yuan, ngayon parang hindi na maswerte. Sabi ni Hu Feng sa kanyang puso. Okay. Sinabi ni Su Han, kung gusto mo talagang tulungan kita, humanap ka ng lugar para maglaro mag-isa. Kailangan kong pumunta sa bodega para kunin ang mga materyales ngayon, para makaipon ako ng pera para matulungan kang bilhin ang bulaklak ng demonyong iyon sa kinabukasan. Mukhang ang bait-bait ng asawa ko tapos pupunta na ako. Napatalon si Xiao Yuan, na tila napakasaya. Sa pagtingin sa kanyang magandang figure, si Su Han ay may pagnanais na patayin siya. Pamilya Xiao, bodega. Ang lahat ng mga espiritual na bagay ng pamilya Xiao ay nakaimbak dito, pati na rin ang mga ari-arian ng pamilya Xiao, at iba pa, ngunit sila ay nahahati sa maraming tao. Lumapit si Su Han sa pintuan kung saan nakaimbak ang mga espiritual na bagay, at sinabi sa binabantayang matanda, kukuha ako ng ilang espiritual na bagay. Hindi ko alam kung anong relics ang kukunin ng malamig na lalaki. Tumawa ang matanda. Sasabihin ko sa iyo pagkatapos kong makapasok. Sabi ni Su Han. Tumango ang matanda at binuksan ang pinto ng bodega. Pagkatapos ng isang paghinto, bumaha sa paningin ni Su Han ang makulay na liwanag. Ang lugar na ito ay hindi malaki, ngunit ang mga espiritual na bagay ay nakatambak na parang burol, at may mga hukay sa dingding. Mayroon ding mga espiritual na bagay sa mga hukay, ngunit malinaw na ang mga espiritual na bagay na ito ay mas mataas at sila ay nakaimbak ng hiwalay. Ito ang lahat ng mga espiritong bagay ng aking pamilya Xiao, Young Master Han, hindi ba? Mayabang na sabi ng matanda. Bilang pinuno ng apat na pangunahing pamilya, ang pamilya Xiao ay natural na may pinakamaraming espiritual na bagay. Sa kanyang opinyon, si Su Han ay hindi pa nakakita ng napakaraming espiritual na bagay. At least, hindi ko pa nakita sa bahay ni Su. Gayunpaman, ang mga salita ni Su Han ay direktang pumutol sa pagmamataas sa kanyang mukha. Yun lang. Ang mga ito ay hindi sapat. Nagpakita ng kawalang kasiyahan ang matanda. Sayang naman. Umiling si Su Han. Young Master Han, medyo malaki ito, tama. Nasa Dragon Vein Realm ka lang ngayon. Maaari kang kumuha ng anumang espiritual na bagay dito, at ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Kahit na hindi mo ito kailangan, ikaw wala kang sasabihing masama. Bahagyang nagalit ang matanda. Nako, hindi ko sinasadya. Nag-react lang si Su Han, sa pag-aakalang siya ay ipinanganak na muli, ngunit hindi niya matingnan ang lugar na ito mula sa pananaw ng nakaraang buhay. Humph! Ngumuso ang matanda nang hindi nagsasalita. Ito, at ito, hahanap ako ng lilipat sa kwarto ko. Sabi ni Su Han,
itinuro ang ilang espiritual na bagay. Sobra. Nanlaki ang mga mata ng matanda, at mayroong kahit ilang daang espiritual na nilalang na itinuro ni Su-han, at kahit malapit sa 1,000. Ito ay halos kalahati ng espiritual na nilalang ng pamilya Shao. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroong ilang matataas na antas na espiritual na nilalang, at maging, isang silver grade na espiritual na nilalang. Ang buong silver level na spirit artifact ng pamilya Shao ay 3 lamang, at ang mga ito ay ipinagpalit ng mga bantay ng pamilya Shao ng desperadong para sa kanilang buhay. Sa kontinente ng Longwo, ang mga sandata, espiritual na bagay, at mga gamot ay nahahati din sa mga antas. Mula sa mababa hanggang sa mataas, ang mga ito ay, mababang antas, intermediate na antas, mataas na antas, pilak na antas, gintong antas, lilang gintong antas, banal na antas ng espiritu, lupa at madilim na antas, langit na misteryosong antas. Simula sa pilak na antas, ang bawat antas ay nahahati sa mababang grado, pinakamataas na grado, at pinakamataas na grado. Halimbawa, ang sinaunang spirit pill na pinino ni Su-han ay isang high-level na pill. Ang tabletang gumagawa ng dugo, tinawag ito ni Su-han na pinakamahusay, ngunit inilagay sa kontinente ng Longwo, ito ay nasa pagitan ng high-level na pill at ng low-grade na silver-level na pill. Ang isang mababang grade na pilak grade na tableta ay sapat na upang ipagpalit sa 10 mababang grade na pilak na mga espiritual na bagay. Hindi pwede, hindi pwede. Tiningnan ng matandang lalaki ang mga espiritong bagay na pinili ni Su-han, at agad na tumanggi, masyadong marami kang mapagpipilian, at mayroon lamang 3 silver level na spirit object sa aking buong pamilya Shao, at imposibleng ibigay ito sa ikaw. Nagsalita na ang patriarch mo, ang treatment ko ay pareho sa kanya, hindi mo man lang ba ako mabibigyan ng low grade na silver grade na pill? Sabi ni Su-han, ang pagtrato mo ay pareho sa patriarch, ngunit ang apelyido mo ay Su, umiling ang matanda. Sumimangot si Su-han at agad nang ngumiti. Okay, Su ang apelyido ko, wala akong kukunin sa pamilya mong Shao. Bumagsak ang boses, tumalikod si Su-han at lumabas ng bodega. Orihinal na pinlano niyang gamitin ang mga materyales na ito upang pinuhin ang tableta, at ang pildores na kanyang pinino ay natural na ibibigay sa pamilya Shao. Pagkatapos ng lahat, ito ay pinu sa mga bagay ng pamilya Shao. Ang hindi niya inaasahan ay ang mga mata ng pamilya Shao ay mas mataas kaysa sa itaas, ang kanilang mga ilong ay umaakyat sa langit, at hindi niya inilagay ang kanyang sarili sa kanyang mga mata. Oh, pumunta ka ulit sa bodega ng pamilya ko sa Shao. Maya-maya lang ay tumunog na naman ang pamilyar na provocation. Ngunit nang makita si Lian Yus na naglalakad kasama ang isang grupo ng mga tao, pagkatapos na harangin si Su-han, tumingin siya sa matandang lalaki sa bodega, at sinabing, sino ang nagpapahintulot sa iyo na buksan ang pinto para sa taong ito? Sino ang nagbigay daan sa kanya na kunin ang espiritual ng aking pamilya Shao, bagay? Umiling ang matanda at sinabing, hindi niya kinuha. Hindi ko kinuha. Bakit hindi mo ginamit para tumakbo dito? Hindi ba intensyon na pumunta dito para suriin ang lupain, at kapag mataas ang buwan at itim na hangin, maaari akong magnakaw? Ngumisi si Lian Yus. Hahaha, ang sabi ng anak, I see, this guy thinks so. Oo, nagkaroon ba ng napakaraming espiritual na bagay ang kanyang pamilyang Su? Hindi ako naniniwala kung hindi siya magsilang ng isang guilty heart. Ang daga ay daga. Lahat ay sumisigaw at nagpapalo kahit saan siya magpunta. Siya ay pinatalsik sa pamilya sa bahay ni Su, ngunit nang dumating siya sa bahay ng aking Shao, gusto niyang magnakaw muli ng mga espiritual na bagay. Maging ang grupo ng mga tao sa likod ni Yus ay sumunod na rin, ng insulto pa. Seryoso, wala ako sa mood ngayon, kaya, itinaas ni Su-han ang kanyang ulo, nakatitig kay Lian Yus at sa iba pa, malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Mabuti pa umalis ka na dito. Matapang, mapangahas. Dog stuff, dare to talk to my son like this. I think you are bored. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Su-han, ang mga tao sa likod ni Lian Yus ay agad na sumigaw, at si Su-han ay napalibutan ng tuan-chuan. Su-han, napakaingay mo, sa pag-iisip ay nasa pamilya pa ito ng Su. Dahan-daang naglakad si Lian Yus sa harap ni Su-han, tinitigan ang mga mata ng huli,
at nginisyan, ano ang magagawa mo kung hindi ako makalabas? Naglakas loob ka bang gawin ito sa akin? Subukan mo. Inaasahan niya na hindi maglalakas loob na kumilos si Suhan. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa pamilya Xiao, at ang kanyang ama ang pinakamakapangyarihang keking sa pamilya Xiao. Sa ilalim ng isang tao, mahigit 10,000 tao, maging si Xiao Hengshan ay kailangang maging magalang sa kanyang ama. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, lumabas ka dali. Walang pakialam na sabi ni Suhan. Hahaha, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagkatapos tumawa ni Lian Yus, naging madilim ang usapan, at malungkot niyang sinabi, Suhan, gusto pa rin kitang bigyan ng pagkakataon na makapasok sa ilalim ng aking pandiya. Bawal kang abalahin si Xiao Yuren sa hinaharap. Kaya kitang bitawan, ngayon. Nakuha. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, biglang itinaas ni Suhan ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Lian Yus ng isang sampal sa mukha. Maging si Yus ay natulala doon sandali. Ikaw, ang lakas ng loob mong hampasin ako. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nag-react si Lian Yus, basura ka, naglakas loob kang saktan ako. Ngumuso si Sulengren, nang walang sinasabi, muling hinawakan ang kanyang leeg at itinapon ito patungo sa kawalan. Ang figure ni Lian Yus ay biglang itinapon sa taas na 4 o 5 metro. Ang mga yapak ni Suhan ay dumampi sa lupa, at ang figure ay bumaligtad. Sa kawalan, ang kanyang kanang paa ay sumipa ng napakarilag, tulad ng pagsipa ng bola, at tumama ito sa dibdib ni Lian Yus ng malakas. Boom! Nagkaroon ng muffled na ingay, at ang figure ni Lian Yus ay nanginginig, at agad na bumuga ng dugo, biglang lumipad pabalik. Suhan, hinahanap mo si kamatayan. Ang mga mukha ng mga tumatakbong aso na kahit si Yus ay nagbabago sa lahat ng oras, si Suhan ay gumawa ng masyadong mabilis, at sila ay masyadong mabilis upang mag-react. Kung sino ang maglakas loob na gawin ito, sino ang aalisin? Ang mga mata ni Suhan ay parang matalas na talam, na tumatama sa mga taong ito. Ang mga taong ito ay ang Dragon Vein Realm, at kakaunti ang mga Dragon Veins nila, kaya handa silang maging alipin ni Lian Yus. Sa relatibong pagsasalita, ang cultivation base ni Lian Yus ay mas mataas, at siya ay nasa maagang yugto na ng Dragon Blood Realm. May puso silang gawin ito, ngunit kahit si Yus ay nabugbog sa malaoso na larawang ito. Binubugbog ba sila kapag umaakyat? Bumalik ka at sabihin sa kanya si Lao Su, halika sa aking pintuan at humingi ng tawad, kung hindi, makita mo siya minsan at bugbugin siya ng isang beses. Lumayo ang figure ni Suhan, at dahan-daang dumating ang malamig na boses. Humihingi ng tawad. Humingi ng tawad sa iyo si Lian Keqing. Hinahanap mo talaga si kamatayan. Ang mga tumatakbong aso ay humirit sa kanilang mga puso, ngunit sa ibabaw ay hindi sila nang ahas na magsalita. Kahit na walang sinabi si Suhan, babalik sila at sasabihin kay Lian Chong ang tungkol sa pangyayari, ngunit sa kanilang opinyon, pagkatapos malaman ito ni Lian Chong, natatakot ako na hindi siya humingi ng tawad. Lian Gongzi, okay ka lang. May tumulong kay Lian Yus. Umalis ka, isang bungkus ng basura. Kinagat ni Lian Yus ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi, tulungan mo akong bumalik, hahayaan kong patayin ng aking ama ang asong ito. Tuldok tuldok tuldok. Ama, pagka-uwi, kahit si Yus ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Hindi niya alam kung sinadya ba iyon o nasaktan talaga ng husto. Sa kanyang harapan ay may nakatayong isang medyo may edad na, nang makita niya ang hitsura ni Lian Yus ay agad siyang humakbang. Anong problema? Tanong ni Lian Chong. Pare, kailangan mo akong ipaghiganti. Si Lian Chong ay umiyak at sumigaw, ang asong iyon na si Suhan, nang makita kong hindi ako nakalulugod sa aking mga mata, diretso siyang kumilos sa akin. Sinabi ko sa kanya na ikaw ang aking ama, ngunit hindi siya nakinig, at siya ay kumilos ng lalong walang awa. Suhan. Sumimangot pa siya, hindi siya tanga, alam niya kung ano ang anak niya, at umaasa sa katayuan at katayuan niya, noon pa man ay mayabang at nangingibabaw siya sa pamilya Xiao. Hindi pinapansin si Lian Yus, sinugod pa niya ang ibang tao, sabi mo, anong nangyayari? Tama ang anak. Pagkatapos ay naghahanap ng gulo si Suhan sa anak ng walang dahilan. Binalaan din niya ang anak na huwag nang lalapit sa pangalawang ginang, at hiniling sa iyo na pumunta at humingi ng tawad.
Kung hindi, makita ang anak ng isang beses at bugbugin ang anak minsan. May nagsabi ng mabilis. Utut. Sinampal niya ng sampal ang mukha ng lalaki, hindi ko alam kung anong klaseng birtod si Yus. Kung maglakas loob kang itago, sisirain kita. Pare, ganito talaga. Nagulat si Lian Yus. Tumahimik ka. Tinitigan ni Lian Chong ang kanyang mga mata at sinabi. Matagal na kitang binalaan. This is the Xiao family. Ang tatay mo, ako lang si Keqing. Dapat mag-ingat ka. Kalimutan mo na ang nakaraan, this time na provoke mo si Suhan. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung gaano siya kalakas? Ito, saglit na natigilan si Lian Yus, hindi ba masyadong short-handed ang kanyang ama? Bakit ganito ngayon? Anong nangyayari sa asterisk? Sabihin mo dali. Sabi ulit ni Lian Chong. Oo, ang anak ang unang nag-provoke kay Suhan. May ulong, pero hindi naman masyado ang anak, ayoko lang na mapalapit si Suhan sa pangalawang babae, pero hindi inaasahan ang pagbabasa ng Yuyu na sobrang yabang ni Suhan, kaya ginawa na lang niya. Masama, galit na sinabi ni Lian Chong, si Suhan ay asawa na ng pangalawang binibini, ano ang ginagawa mo para pukawin siya? Sa lakas ni Suhan, maaari mong patayin ang 10 sa inyo. Nasa Dragon Vein Realm lang siya, at wala siyang gaanong background, ungol ni Lian Yus. Nakuha. Diretsyong sinampal siya ni Lian Chong, saka ngumuso at diretsyong lumabas ng kwarto. Nang magkaroon ng 20 Dragon Vein si Suhan na lumabas sa sala, nakita pa niya si Chong ng sarili niyang mga mata. Sa mga tuntunin ng lakas, kahit na si Suhan ay nasa Dragon Vein Realm lamang, kasama ang 20 Dragon Veins na ito, madali niyang walisin ang isang Dragon Blood Realm tulad ni Lian Yus, at maging ang mga mid-Dragon Blood Realm Guard ng Chen family ay napatay ni Su Han. Tungkol naman sa background. Oo, talagang walang background si Su Han, at tila walang umaasa sa pamilyang Su. Ngunit alam pa niya na kung payag si Su Han, magkakaroon ng kahit isang sekta na mas mataas sa antas ng 7 na magiging background ni Su Han. Sa oras na iyon, pabayaan ang isang guest clerk sa kanyang distrito, maging ang buong pamilya Xiao, o kahit ang Cold Cloud Sect, huwag maglakas loob na magkaroon ng kahit katiting na pangahas. Sa pintuan ng Suhan, nakatayo rito si Lian Chong na may dalang 5 pakete. Maraming tao na nagpunta ay nanood ng eksenang ito na may ilang mga pagdududa. Anong ginagawa ni Lian Keqing na nakatayo dito? Bueno, tila may ilang espiritual na bagay sa paketeng iyon. Ang mukha ni Lian Keqing, parang hindi masyadong kaakit-akit. Si Lian Chong ang pinakamakapangyarihang panauhin ng pamilya Xiao, at kilala siya ng lahat sa pamilya Xiao. Nataranta ang lahat. Ano ang kinatatayuan ni Lian Chong sa pintuan ng Suhan? Sa sandaling ito, nagmamadaling huminga ng malalim si Lian at sa wakas ay nagsalita. Prinsesa Suhan, si Nizi ay may mga mata ngunit walang kaalaman sa Mount Tai, kaya ginugulo ka niya. Dumating si Lian Mo upang humingi ng tawad at umaasa na mapapatawad siya ni Young Master Suhan. Wow! Nang marinig ang mga salita ni Lian Chong, biglang sumabog ang mga tao sa paligid. Ano? I heard that right. Si Lian Keqing talaga ang dumating para humingi ng tawad kay Suhan. Anong nangyari? Narinig ko na parang may conflict si Lian Yus kay Suhan at binugbog ni Suhan. Para lang sa maliit na bagay na ito. Sa pagkakakilanlan at lakas ni Lian Keqing, dapat itong pumunta sa pintuan para manggulo, hindi para humingi ng tawad. Kung gayon si Suhan ay isang lamang mula sa pagpunta sa aking pamilya Xiao upang maiwasan ang mga sakuna. Paano matatakot si Lian Keqing? Nang marinig ang mga salita ng mga tao sa paligid niya, si Lian Chong ay ganap na hindi natinag. Gusto niyang maging totoo ang mukha, ngunit depende kung sino ang kabilang partido, tulad ni Suhan, na gustong mapahiya sa mukha. Nakabuo si Xiao Yuwei ng 10 Dragon Veins, at lahat sila ay naging mga elder ng Hanyun Sect Inner Sect. Si Suhan ay bumuo ng 20 Dragon Veins, at siya ay nakatadhana na maging isang napakalakas sa hinaharap. Kung hindi mo haharapin ang bagay na ito ngayon, kung magtataglay ng sama ng loob si Suhan sa hinaharap, pati si Chong at ang kanyang anak na si Lian Yus ay magiging malas. Iniimbitahan ko rin si Master Suhan na lumabas para makita ka. Sabi ulit ni Lian Chong. Tumili.
Bumukas ang pinto, at lumabas doon ang isang figure na nakasuot ng puti, si Suhan iyon. Lian Keqing, huwag kang darating nang hindi nasaktan. Bahagyang ngumiti si Suhan. Ang sulok ng kanyang bibig ay kumaibot, ang aso ay hindi sinasadyang nagalit sa iyo noon, ngunit sana ay marami ka nito at palayain siya. Kaya, sinabi ni Suhan, akala ko narito si Lian Keqing para guluhin ako. Kung tutuusin, kahit na ang mapagmataas at dominanteng karakter ng anak ay hindi magiging masama para sa pagdating ng kanyang ama. Okay lang naman kay Lian na magdisiplina. Napabuntong hininga si Lian Chong sa kanyang puso. Tapos na, pwede ka nang umalis. Kumaway si Suhan. Nakahinga ng maluwag si Lian Chong, inilagay ang 5 pakete sa harap ni Suhan, at sinabing, ang kaunting puso ay hindi paggalang. Oo. Tumango si Suhan, ngunit hindi tumanggi. Pagkatapos maghugas, binuksan ni Suhan ang 5 pakete, at nakita na ang bawat pakete ay naglalaman ng 10 intermediate level na espiritual na bagay. Sa huling pakete, mayroon ding silver card ng Wanbao Pavilion na may 100,000 gintong barya. Hindi masama. Nagtaas ng kilay si Suhan at sumigaw, Hufang, pasok ka. Binuksan ni Hufang ang pinto at pumasok mula sa labas. Guru, pakiusap bigyan mo ako ng mga order. Ang mga espiritual na bagay na ito ay para sa iyo. Inihagis ni Suhan ang 5 pakete kay Hufang. Biglang nagpakita si Hufang ng ecstasy, itong 5 pakete, ngunit sa kabuuan ay 50 espiritual na bagay. Salamat anak. Tuwang-tuwang sabi ni Hufang. Mula nang sundan ko si Suhan sa Monster Beast Mountain Range, ito ay isang tableta at isang espiritual na bagay, at binigyan pa nga ni Suhan ang bawat isa sa kanila ng Dragon Skill. Ang benepisyong ito ay talagang malambot. Huwag magmadaling magpasalamat sa akin. Sinabi ni Suhan, maraming bagay ang ibinigay ko sa iyo, bakit hindi mo nakitang tumaas ang iyong cultivation base? Ito, si Hufang ay nagpakita ng kahihiyan, ang mga bagay na ibinigay ng anak sa kanyang mga nasasakupan ay hindi handang gamitin ang mga ito sa lahat ng oras. Para saan ang iniingatan mo? Gamitin mo na lang ang mga bagay na ito para linangin at pagbutihin ang antas ng iyong paglilinang sa lalong madaling panahon, upang matulungan mo ako sa hinaharap. Sabi ni Suhan. Oo, agad na tumango si Hufang. Sa hapon, dumating si Suhan sa pangunahing pavilion ng Wanbao Pavilion sa Yuanshan County. Sa bawat county, magkakaroon ng pangkalahatang pavilion, at ang pangkalahatang pavilion ng Yuanshan County ay natural na itinatag sa pinakamakapangyarihang lungsod ng Xiaojiefang. Kung ikukumpara sa pagiging desyerto ng Sujiefang City, mas marami ang mga tao sa Xiaojiefang City, na masasabing isang abalang trapiko. Gayunpaman, sa nakaraan, walang gaanong tao sa Xiaojiefang City, ngunit sa panahong ito, dumarami ang daloy ng mga tao. Mula sa labas ng Fang City, maraming tao. Mukhang napakalaki talaga ng kapangyarihan ni Han Yunzang sa mga nakapaligid na county. Palihim na sabi ni Suhan sa kanyang puso. Ang dahilan kung bakit masikip ang Square City ay natural dahil sa Cold Cloud Sect. Ang Hanyun Sect ay nagre-recruit ng mga disipulo 1 beses sa 1 taon. Sa oras na ito, ang daloy ng mga tao sa Yuanshan County ay tataas ng husto. Dahil ang Hanyun Sect ay nasa Yuanshan County, isa rin itong malaking pagpapala para sa Yuanshan County. Kung tutuusin, habang dumarami ang daloy ng mga tao, mabilis ding tataas ang kita sa pamilihan, at kikita rin ng malaki ang kita ng 4 na malalaking pamilya. 1 buwan pa, bulong ni Suhan, sinasabi na si Han Yunzang ay nagbigay ng 3 pinakamataas na antas ng pilak na espiritual na nilalang, 2 pinakamataas na antas ng pilak na mga espiritual na nilalang, at 1 mababang uri ng gintong espiritual na nilalang sa unang pagkakataon, palabas. Habang nagmumuni-muni, naglakad si Suhan papunta sa palengke. Napakalinaw ng kanyang layunin, iyon ay ang Wanbao Pavilion, para sa mga nagtitinda sa paligid, hindi man lang niya ito tinitingnan. Sa Wanbao Pavilion sa sandaling ito, dumagsa din ang mga tao, at ito ay maingay, na halatang walang katulad. Anong utos mo? Pumasok si Suhan sa Wanbao Pavilion, at agad na lumapit ang isang magandang babae. Ang babaeng ito ay may napakagandang hitsura, hindi mas masama kaysa kay Xiao Yuhui at Xiao Yuan, at ang kanyang buong katawan ay puno ng kaakit-akit na aura.
Mayroon siyang isang pares ng mga mata na tila nakakapagsalita, at natatanaw niya ito, at napapasubsob siya rito. Dragon Spirit Realm. Nakita ni Suhan ang antas ng cultivation ng babaeng ito sa isang sulyap. Bagamat sinabi ng huli na pinaliit niya ang kanyang aura, ngunit sa antas ng Dragon Spirit Realm, madali pa rin itong maramdaman ni Suhan. Mukhang hindi ordinaryong maid ang babaeng ito. Tumingin si Suhan sa kabilang partido ng may malalim na kahulugan. Nagulat ang babae sa kanyang puso. Hindi kaya nakita ng lalaking ito ang sarili niyang cultivation. Medyo naramdaman ko, si Suhan ay nasa Dragon Vein Realm lang. Agad na pinaginhawa ng babae ang kanyang isip at nakangiting sinabi, kung kailangan ito ng anak, maaaring makatulong si Chen Chen. May maitutulong ka ba sa akin? Nagtaas ng kilay si Suhan. Ang mga kilay ni Yun Chen Chen ay hindi maiwasang sumimangot, at sinabing, kung ang anak ay may anumang espesyal na pangangailangan, ang Wanbao Pavilion ay hindi angkop para sa iyo. Masyado kang maraming iniisip. Umiling si Suhan, at pagkatapos ay humakbang papasok sa Wanbao Pavilion. Tawagin mo ang iyong Pavilion Master. Sabi ni Suhan. Pavilion Master. Natigilan sandali si Yun Chen Chen, maaari mong hawakan ang anumang bagay sa counter kung gusto mong bumili o magbenta, at hindi mo kailangang alalahanin ang may-ari ng pavilion. Ito ba? Pinitik ni Suhan ang kanyang palad at naglabas ng libro. Purple Gold Dragon Skill, gusto kong ibenta, kaya mo yan. Ano? Biglang nanlaki ang magagandang mata ni Yun Chen Chen, Purple Gold Dragon Skill. Oo, tumango si Suhan. Kasama ko ang anak. Namula si Yun Chen Chen, at agad na inakay si Suhan na umakyat. Ang kanyang unang impresyon kay Suhan ay hindi masyadong maganda, at sa kanyang palagay, sa isang Dragon Vein Realm, ano kayang malaking bagay para maalarma ang Pavilion Master? Sa hindi inaasahang pagkakataon, kapag kumakaway ang mga tao sa kalooban, kukuha sila ng Purple Gold Dragon Skill. Siyempre, hindi lubos na naniniwala si Yun Chen Chen kay Suhan. Pagkatapos ng lahat, ang mga kasanayan sa dragon na antas ng Zijin ay napakahalaga kahit sa mga sekta na may 4 na antas at 3 antas. Isang Dragon Vein Realm, maaari ba talagang magkaroon ng Purple Gold Dragon Skill? Kung oo, isa lang ang dahilan, swerte. Sa pangunguna ni Yun Chen Chen, dumating ang dalawa sa isang silid sa 3 palapag. Pavilion Master. May isang matandang lalaki na nakaupo sa loob, si Yun Chen Chen ay humakbang pasulong at mahinang bamulong, ang taong ito ay nagdala ng isang lilang gintong dragon na kasanayan. Okay. Nakatalikod ang matanda ngunit pagkarinig nito ay agad itong tumalikod. Kasanayan ng Purple Gold Dragon. Hindi maiwasan ng matanda na tumingin kay Suhan, Master Suhan ng pamilya Su. Ako si Suhan, ngunit hindi na ako mula sa pamilyang Su, mahinang sabi ni Suhan. Bilang punong pavilion ng Wanbao Pavilion, sinabi ng matanda na hindi pa niya ito nakita, ngunit ang buong hangganan ng Yuanshan County ay napakalaki kaya hindi nakakagulat na kilala siya ng kabilang partido. Nakalimutan na ng matanda na isang grupo ng mga tulalo mula sa pamilyang Su ang nagpal-ayat sa iyo sa pamilya. Ngumiti ang matandang lalaki at nagsabi, ipakilala ang iyong sarili, ang matandang master ng Wanbao Pavilion ng Yuanshan County, Chu Ninghai. Okay. Tumango si Suhan, inihagis ang libro sa kanyang kamay kay Chu Ninghai, at sinabing, tingnan natin, ito ba ay isang Purple Gold Dragon Skill? Drip 9 Swords. Sinulyapan muna ni Chu Ninghai ang pangalan na nakasulat sa libro, pagkatapos ay binuksan ang libro at tiningnan itong mabuti. Habang nanunood siya, lalong nabigla si Chu Ninghai, at sa huli, napuno ng makapal na pagkabigla ang kanyang mukha. Ikaw mismo ang nagsulat nitong Dragon Skill. Biglang tumingin si Chu Ninghai kay Suhan. Ngumiti si Suhan, sa iyong mga mata, ang Dragon Skill na ito ay si Su mismo ang sumulat. Imposible. Bago makapagsalita si Chu Ninghai, si Yun Chen Chen sa gilid ay may mahabang bibig, at reflexive na nagsabi, ikaw ay isa lamang Dragon Vein Realm, paano ka makakasulat ng Purple Gold Dragon Skill? Huwag magsalita tungkol sa Purple Gold Dragon Skill, kahit isang Silver Dragon Skill, hindi mo man lang masulat. Ang pagsusulat ng mga kasanayan sa Dragon ay katumbas ng pagpapakita ng mga kasanayan sa Dragon, at mas katumbas ng paglikha ng mga kasanayan sa Dragon.
Kung gusto mong magsulat ng mga kasanayan sa dragon, dapat ay mayroon kang malakas na kapangyarihang pangkaisipan bilang suporta, at ang kaharian ay napakataas. Kung mas mataas ang antas ng mga kasanayan sa dragon, mas mataas ang espiritual na kapangyarihan at kaharian na kinakailangan. Sa mga mata ni Yun Chen at Chuning Hai, marahil ang patak ng tubig na ito ng siyam na espada ay hindi nilikha ni Su Han mismo, ngunit siya ay napakaswerte at nakuha niya ito sa ilang paraan. Gayunpaman, gaano man niya ito nakuha, si Su Han ay may Dragon Vein Realm, at gusto niya ang espiritual na kapangyarihan ngunit walang espiritual na kapangyarihan, at gusto niya ang isang kaharian na walang kaharian. Imposibleng isulat ito. Tulad ng para sa iyong sariling paglikha. Sa kasaysayan ng Longwo Continent, hindi pa naririnig na ang Dragon Vein Realm ay maaaring lumikha ng mga kasanayan sa dragon, pabayaan ang mga kasanayan sa purple na gintong dragon. Mukhang may malaking tao na nakatayo sa likod ni Young Master Su Han. Tinitigan ni Chuning Hai si Su Han, na tila nagsusuri. Ayon sa sentido komon, ang isang taong marunong magsulat ng purple gold level na mga kasanayan sa dragon ay hindi bababa sa magkakaroon ng lakas sa itaas ng Dragon Peel Realm, at maaaring ito ay ang Dragon ***** Realm. Dahil tanging ang kaharian at espiritual na kapangyarihan ng Dragon God Realm ang madaling makapagsulat ng Purple Gold Dragon Skill. At ang Dragon God Realm, na tumitingin sa buong Longwo Continent, ay napakalakas na. Ayon sa mga chismis, ang Sect Master ng Cold Cloud ay nasa huling Dragon Peel Realm lamang, at hindi pa niya naabot ang Rurok, lalo pa ang Dragon God Realm. Kahit sino ang sumulat nitong Dragon Skill, gusto kong ibenta, gusto mo. Bahagyang sumimangot si Su Han, medyo naiinip. Oo, syempre. Tumawa si Chuning Hai, sa totoo lang, ang matanda ay nasa isang liblib na lugar tulad ng Yuanshan County, at hindi man lang niya inaasahan ang isang Golden Dragon Skill. Binigyan siya ni Young Master Su Han ng malaking sorpresa. Ang Dragon Technique na ito ay maaaring angkop para sa iyo. Napatingin si Su Han kay Yun Chen. Nagulat ang huli, at ang titig na nakatingin kay Su Han ay puno ng misteryo. Ang tila random na mga salita ni Su Han ay nagdulot kay Chuning Hai at Yun Chen na parehong tumalon sa kanilang mga puso. Malinaw, nakita na ni Su Han ang pagsasanay ni Yun Chen, at maging, ang cultivation base ng Chen. Magkano ang planong singilin ni Young Master Su Han para sa Dragon Skill na ito? Tanong ni Chuning Hai. Bahagyang nag-isip si Su Han, at sinabing, nabalitaan ko na may bulaklak ng demonyo sa auction makalipas ang 3 buwan. Lumalabas na si Young Master Su Han ay may ideya ng bulaklak ng demonyong espiritu. Mapait na ngumiti si Chuning Hai, umiling at sinabing, ang antas ng purple gold na dragon na kasanayang ito ay maaari talagang ipagpalit sa bulaklak ng demonyong espiritu, ngunit ang may-ari ng bulaklak ng demonyong espiritu ay nagbili na ang item na ito ay dapat ay auction at hindi ipagpapalit, sa kahit ano. Kaya, tumango si Su Han, at agad na nagsabi, kung ganito ang kaso, hindi ko gusto ang bulaklak ng demonyong espiritu, at ipapalit ko ang 10 mababang uri ng mga espiritong bato. Oo, direktang tumango si Chuning Hai. Ang isang Purple Gold Dragon Skill ay maaaring ipagpalit sa 10 low-grade Spirit Stones ng madali. Lingxi, ang tunay na universal na pera sa Longwo Mainland. Tungkol naman sa mga tinatawag na gold coin, ang mga ito ay walang iba kundi ang pera na ginagamit ng mga ordinaryong tao o mababang antas na magsasaka. Ang isang mababang uri ng espiritong bato ay maaaring ipagpalit sa milyon-milyong gintong barya. Bilang karagdagan sa paggamit bilang pera, ang mga espiritong bato ay may isa pang layunin, na para sa paglilinang. Para sa mga bagay na tulad ng mga spirit stone, maliban sa mga superpower na iyon na puwersahang makakapag-condense sa espiritual na kapangyarihan ng langit at lupa, ang tanging paraan para makuha ang mga ito ay sa akin. Kahit na ito ay isang mababang uri ng espiritong bato, aabutin ng hindi bababa sa daan-daang taon upang mag-iisa. Makikita na ito ay mayaman sa espiritual na kapangyarihan, at makikita na ang espiritong bato ay mahalaga. Kahit na si Su Han ay may mga alaala ng alchemy sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang antas ng paglilinang ay limitado. Yu pagbasa o, ay hindi isang bagay na maaaring dalisein mula sa anumang gamot. Sa kanyang cultivation base sa sandaling ito, maaari lang niyang pinuhin ang blood pill,
isang low-grade na silver level na pill sa pinakamahusay. Gayunpaman, pagkatapos ng huling pagsasanay ni Su-han, 43 meridian ang nabuo, at ang tableta ng dugo ay may pinakamalaking epektong nakapagpapagaling sa kaharian ng dugo ng dragon, kaya maaari lamang magsanay si Su-han sa ibang paraan. At ang paraang ito ay si Lingxi. Tungkol sa sinaunang spirit pill na iyon, si Su-han ay nagpino ng hindi bababa sa daan-daang mga ito, at ang nakapagpapagaling na epekto ng sinaunang spirit pill ay napakaliit na. Ang espiritual na kapangyarihan sa mga espiritong bato ay ang pinakadalisay at lubhang mayaman. Ito ang isa sa mga pinakamahusay na paraan ng paglilinang ni Su-han ngayon. Siyempre, may iba pang mga paraan, ngunit ang paggamit ng mga espiritong bato para sa paglilinang ay walang alinlangan na pinakamadali. Huwag kang mag-alala. Sinulyapan ni Su-han si Chuning Hai, at sinabing, ang Purple Gold Dragon Skill, kahit na ito ay mababa lang, ay makakapagbenta ng hindi bababa sa 20 milyong gintong barya. Ang 10 mababang uri ng mga Spirit Stone ay nagkakahalaga ng 10 milyong gintong barya. Nang marinig ito, sumimangot si Chuning Hai, kung gayon, ano pa ang gusto mo? Gusto kong tulungan ako ng Wanbao Pavilion nang walang kondisyon na kumuha ng 3 shot sa abot ng aking kakayahan. Mataimtim na sabi ni Su-han. Ano? Nagulat si Chuning Hai at agad na nagsabi, ito ay imposible. Ito ay 10 milyong gintong barya lamang. Ang aking Wanbao Pavilion ay madaling maalis ito, ngunit gusto kong gamitin ang milyong gintong barya upang makuha ang aking Wanbao Pavilion na mag-shoot ng 3 beses, at doon ay walang limitasyon sa antas. Hindi ko ito magagawa sa Wanbao Pavilion. Gagawin ito ng Wanbao Pavilion. Bahagyang ngumiti si Su-han. Sumimangot ang mga kilay ni Yun Chen, saan mo nakukuha ang iyong kumpiyansa? Ang Wanbao Pavilion ay isa sa pinakamalaking puwersa sa Longwo Continent. Gusto ko bang ipaglaban ka sa Dragon Sovereign Realm ng Wanbao Pavilion at Dragon Sovereign Realm? I wonder if you haven't heard of it. May formation na tinatawag na teleportation formation. Biglang sabi ni Su-han. Transportation array. Ano iyon? Naguguluhan si Chuning Hai. Tinampol ni Su-han ang kanyang noo, tama, hindi mo man lang narinig ang formation, pati ang teleportation formation. Mukhang marunong ka. Huminto si Yun Chen. Ngayon lang siya nagkaroon ng masamang impresyon kay Su-han. Nang makitang hinihila siya pabalik ni Su-han sa sandaling ito, natural siyang nawalan ng pasensya. At least mas marami kang kaalaman kaysa sa iyo. Napatingin si Su-han kay Yun Chen. Ikaw. Sa sandaling magsasalita na si Yun Chen, sinabi ni Chuning Hai, Master Su-han, pag-usapan muna natin ito. Ano ang teleportation array? Ang superpower sa Longwo Continent ay napakabilis. Dapat mong malaman ito. Paliwanag ni Su-han, hindi pa banggitin ang Dragon Emperor Realm at Dragon Sovereign Realm, ang Dragon Pill Realm lang, maaari kang umabot ng ilang milya sa isang hakbang, nakatumbas ng pag-urong ng lupa sa 1 pulgada at pag-teleport. Oo, makokontrol na ng Dragon Pill Realm Powerhouse ang isang bakas ng kapangyarihan ng mundo, at maaari nga nitong masira ang ilang spatial obstacle, at umabot ng ilang milya sa isang hakbang. Tumango si Chuning Hai. Ngunit magagawa lamang nila ito para sa isang tao. Sinabi ni Su-han, kung magdadala ka ng ibang tao, ang bilis ay mababawasan ng malaki. Kung mas maraming tao ang dinadala mo, mas mabagal ang bilis. Oo, muling tumango si Chuning Hai, hindi alam kung anong gamot ang ibinebenta ni Su-han sa Long. Ang teleportation array ay maaaring i-teleport, at walang paghihigpit sa cultivation base. Sa wakas ay sinabi ni Su-han ang papel ng teleportation array. Medyo wala rin siyang magawa. Sa nakaraang buhay, ang teleportation formation ay isang napakakaraniwang porma sayon lamang, ngunit ang anumang formation mage ay maaaring maglagay ng teleportation formation, ngunit batay sa pagkakaiba sa formation attainment, ang teleportation formation ay malakas din. May kahinaan. Ano? Ito ay isang murang bagay para kay Su-han, ngunit ito ay labis na nakakagulat sa mga tainga ni Chuning Hai at Yun Chen. Kahit na Dragon Vein Realm, pwede ba itong mag-teleport? Gulat na sabi ni Chuning Hai. Kahit sinong hindi makapag-practice okay lang. Tumango si Su-han. Nagsisinungaling ka.
Sinabi ni Yun Chen, ang malalakas ay nagte-teleport dahil nakabisado na nila ang kapangyarihan ng langit at lupa sa isang tiyak na lawak. Tungkol naman sa Dragon Vein Realm, paano pa sila makakapag-teleport para sa mga hindi makapag-cultivate? Speaking of teleport, mababa ang tingin mo sa kanila. Alam mo ba kung ano ang totoong teleport? Tumingin si Suhan kay Yun Chen, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap. Ang tunay na teleportasyon ay isang pag-iisip, direktang winawasak ang kawalan, na umaabot sa daan-daang milyong milya. Wala kang ganoong uri ng cultivation base, paano mo nalaman? Hindi kumbinsido si Yun Chen. Wala itong kinalaman sa iyo. Umiling si Suhan, at agad na nagsabi, ngunit ang teleportation array ay mayroon ding mga disbentaha. Iyon ay, kailangan nito ng mga spirit stone upang mapanatili, at karamihan sa mga teleportation array, hindi tulad ng mga malayang nakakagalaw, ay maaari lamang ayusin sa mga lokasyon. Sa madaling salita, mayroon bang teleportation array na malayang makakagalaw? Tanong ni Chuning Hai. Siyempre meron, pero wag mo munang isipin yun pansamantala. Masyadong nakakamangha ang mga materyales na kailangan para sa teleportation formation. Kahit Wanbao Pavilion ay sasaktan ka, mahinang sabi ni Suhan. Itinaas ni Yun Chen ang kanyang maliit na ulo. Alam mo ba kung gaano karaming mapagkukunan ng pananalapi ang Wanbao Pavilion? Walang anumang bagay sa Longwo Continent na hindi kayang bayaran ng Wanbao Pavilion. Kung gayon nakakamangha ka talaga. Napabuntong hininga si Suhan sa paghanga, halatang hindi taos puso. Ang yaman ng Wanbao Pavilion. Kung ilalagay ito sa huling buhay ni Suhan, maglalabas siya ng isang bagay, na magiging katumbas ng yaman ng buong kontinente ng Longwo, lalo na ang Wanbao Pavilion. Paano ito? Muling sinabi ni Suhan, ang Purple Gold Dragon Skill, ipagpapalit ko ang 20 low-grade Spirit Stones. Nang bumagsak ang mga salita, bumangon si Suhan, na parang hinihintay na kunin ni Chuning Hai ang Spirit Stone bago umalis. Huwag kang mag-alala, si Chuning Hai ay nababalisa. Bilang pinuno ng Wanbao Pavilion sa Yuanshan County, natural na medyo marunong siya sa ekonomiya. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, alam niya kung magkano ang pera ng teleportation array para sa kanya. Ang usapin ng teleportation array, pag-usapan natin muli. Chuning Hai daw. Pag-usapan. Sinulyapan ni Suhan si Chuning Hai, 3 beses akong tinulungan ng Wanbao Pavilion. Tutulungan kitang bumuo ng 3 teleportation formations. Gayunpaman, kailangan mong ihanda ang mga materyales sa iyong sarili, at ang aking antas ng paglilinang ay limitado. Sa ngayon, maaari lang akong magtayo ang buong Yuanshan County Teleportation Array. Ang teleportation array na ito ay mangangailangan ng hindi bababa sa mga espiritong bato, tama? Ilang mga espiritong bato ang kailangan para sa teleportasyon? Matalim na tanong ni Chuning Hai. Para sa operasyon, kailangan mo lang ng isang low-grade na spirit stone sa isang buwan. Kung tutuusin, hindi naman masyadong malaki ang Yuanshan County, ngunit medyo mahalaga ang mga materyales na ginamit sa pagbuo ng teleportation array. Siyempre, madali pa ring makuha ang Wanbao Pavilion. Para sa teleportasyon, ang isang mababang grade na spirit stone ay sapat na upang maihatid ang milyon-milyong tao. Sabi ni Suhan. Ang isang mababang grade na spirit stone ay nagkakahalaga ng 1,000,000 gintong barya, ngunit maaari itong magpadala ng milyon-milyong tao. Kung ang isang tao ay mangolekta ng 10 gintong barya, iyon ay magiging 10 milyon, 10 beses ang kita. Biglang nagningning ang mga mata ni Chuning Hai. Kahit na ang lumulutang na populasyon ng Yuanshan County ay nasa pinakamababa, mayroong higit sa 10 milyon, at 10 gintong barya ay talagang hindi marami para sa mga magsasaka. Sa madaling salita, saan gustong pumunta ang isang magsasaka? Handa ba siyang gumugol ng ilang araw sa kanyang paglalakbay, o handa ba siyang gumastos ng 10 gintong barya para makarating kaagad? Paano kung urgent? Ang sagot ay maaaring isipin. Sandali lang. Pagkatapos magsalita ni Chuning Hai, lumabas siya ng silid. Pagkatapos ng buong kalahating oras, sa wakas ay bumalik si Chuning Hai. Master Suhan, ipinangako sa iyo ng nasa itaas, hanggat maaari kang tumulong sa pagbuo ng 3 teleportation formation, tutulungan ka ng Wanbao Pavilion ng 3 shot. Ito ay mabuti.
Direktang naglista si Suhan ng isang listahan at ibinigay ito kay Chuning Hai. Ito ang mga materyales na kailangan para bumuo ng teleportation array. Kung mayroon ka ng lahat ng mga materyales na ito, pumunta sa bahay ni Xiao para hanapin ako. Isang Space Spirit Wood, 10 Middle Grade Spirit Stone, isang Space Stone. Binasa ni Chuning Hai ang mga item sa listahan, na mula ang kanyang mukha. Ang halaga ng mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong gintong barya, at kailangan lamang ang mga ito para sa teleportation array. Para sa Wanbao Pavilion, hindi ito dapat maging mahirap, at ang hinaharap na kita ay maaaring isipin ng may-ari ng pavilion. Ngumiti si Suhan. Ito ay mabuti. Huminga ng malalim si Chuning Hai at ibinigay kay Suhan ang 20 mababang grade na mga Spirit Stone, at kasabay nito ay nagbigay ng imbitasyon kay Suhan. Ito ay isang invitation card para sa aking Wanbao Pavilion auction makalipas ang 3 buwan. Kapag ang auction ay magsisimula na, ang invitation card na ito ay magliliwanag. Maraming salamat. Hindi nag-atubili si Suhan, at lumabas ng silid na may bitbit na batong espiritu. Umalis ka na. Pagdating ko sa hall, biglang sumigaw ang mga tenga ko. Tumangala si Suhan at nakita ang isang malaking bilang ng mga figure na nagmumula sa labas, na may malakas na aura na lumalabas sa kanyang buong katawan. Sa tuwing may humihinto sa kanyang harapan, diretsyo niyang itinutulak siya palayo, sobrang nangingibabaw. Sa gitna ng mga tao, may isang binata na may napakarilag na damit na brocade, na mukhang isang maharlika. Sa magkabilang panig ng taong ito, mayroon ding 2 binata na mukhang tumatango at nakayuko, may pambabula at pambabula. Sila na. Nanliit ang mga mata ni Suhan at umangat ang sulok ng kanyang bibig.